Okay, kumusta po kayong lahat? Sa biyaya ng Panginoon, nababatid ko na daratnan kayo ng video ito na nasa maayos at mapayapang kalagayan. Good afternoon po. I think mag-proceed na po tayo sa topic. Okay? Who will be left behind? Sino-sino po ba yung mga maiiwan? Actually, isa lang pong sagot dito. Gusto niyo pong malaman? Yung mga taong walang Jesus sa buhay. Again, yung mga taong walang Jesus sa buhay. Okay, pakitandaan po natin, all were born under sin, under a curse. Na magkasala si Adam and Eve, nandoon na po, pumasok na po yung cursed. Ultimately, death. Hindi naman po sila agad namatay nung kagatin nila ang bawal na bunga. Umabot nga si Adam ng mahigit 900 years. Okay? Pero namatay pa rin po siya. Pero sa journey niya, since nagkasala po siya, hanggang sa kanyang kamatayan, dumating po yung mga pahirap. Dumating po yung mga tinatawag na dapat hindi niya gagawin, pero ginawa niya. Like, nagtrabaho siya. Nagbubungkal na siya ng lupa. At dumating ultimately, nung tumanda, nagkasakit siya. Hindi po original plan ng Diyos yan. Pero dahil sa pagsuway, ang mga bagay pong yan nagsipasok. Therefore, ang tao ay merong Adamic nature at sinful nature. Kaya nga po ang mga tao, lahat pinanganak, walang lusot, lahat pinanganak ng may sala, may kasalanan lahat. Kasalanang mana, Adamic nature, sinful nature. Okay? At ang tanging sagot lang dyan ay sinabi agad sa Genesis chapter 3. Isang sanggol ang isisilang ng isang babae at ang sanggol na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng aklat ng Galatia, at just the appointed time, at just the right time, the Son of God was born of a woman, born under the law. Liwanag po niya sa Bible. Amen? So, sino-sino ba yung mga tao ngayon dito sa mundo na talagang qualified na maiwan? Okay. Ito po yung mga taong unang-una. Ito po yung mga taong umaasa sa kanilang mabubuting gawa para maligtas sila at para mabigyan nila ng puntos ang kanilang mga sarili-sarili upang naniniwala silang ang Diyos ay malulugod sa mabubuting gawa nila. Ang mga pagganyan ng kaisipan mo, maiiwan ka, kaibigan. Dahil hindi mo pinapanampalatayanan yung ginawa lang ni Jesus, bagkus ikaw ay umaasa sa pwede mong gawin. Amen? Umaasa ka rin sa iyong relihiyon. Umaasa ka na sa paggawa mo ng mabuti, ikaliligtas mo ito. Kaya nga po maraming ibang pilantropo na hindi alam ang gospel, gumagawa ng mabuti. Sa pag-aakalang, sa paggawa nila ng mga bagay na ito, napapaluguran at napaparangalan nila ang Diyos. Mali po sila. Dahil pag naabutan sila ng kamatayan, they will be shocked. They will be end up in Hades. Nandun pa rin sila sa Hades. Waiting for the right time na itapon sila sa Gehenna. Okay? Yan po. Yung mga rehilyon na naniniwala na nawawala ang kaligtasan. Sila pong susunod na group. Nawawala raw ang salvation. Hindi sila naniniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus. Kaya marami silang mga dinadagdag. Jesus plus baptism plus good works plus going to church plus blah 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 blah. Yes, nakakatakot po yan sapagkat yan po ay ikapapahamak po nila. Sa akala nila ay kaliligtas nila, subalit ito po ay kanilang ikapapahamak. Because no one can save a person rather than Jesus Christ. O, pangatlo, huling grupo. Ito yung mga taong, majority na po ito Ito po yung mga taong talagang walang interest sa Diyos, no? Talagang hindi nila binibigyan ng panahon pag nakakarinig tungkol kay Jesus, talagang pinapaalis yung mga preachers. Tumubi ka nga dyan, istorbo ka, tipong mga ganon. Alam niyo, may mga palabas na vlogs, no? Sa mga train sa New York City, sa Amerika. May nag-pre-preach talagang, come on, get out of the way. Ganun silang magtrato sa mga nag-pre-preach. Ito yung mga tao talagang walang puso sa Diyos. Walang hilig sa mga bagay na spiritual. Yan po, maiiwan po talaga yan, 100%. Pero kung titingnan mo mabuti, ang pinaka-deceiving po talaga rito ay yung mga religious, no? Yung mga akala mo naglilingkod ka sa gawain ninyo. Akala mo ikaliligtas mo yun. May doktrina ka pang nawawala ang salvation.
Akala mo magdadala sa iyo sa langit ang mabubuting gawa mo, pero yung pala, you will be end up also in hell by not accepting Jesus as your personal Lord and Savior. Ngayon, sino naman po maliligtas? Ang mga maliligtas po ay yung mga nagtiwala lang kay Jesus. Okay? Doon sa tinapos niyang gawa sa cross. Amen? At wala na pong iba. Naniniwala siya na yung sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross at ito ang magdadala sa kanila sa langit. Ako, ganun ang paniwala ko. Alam ko, majority sa channel na ito na nakikinig at nanonood dito, ganun ang paniniwala. Kung hindi pa ganun ang paniniwala mo, kaibigan, ikaw ay aking hinihimo na tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, maniwala ka na namatay siya sa cross para sa'yo, and you will end up na mararapture ka rin. Makakasama ka, hindi ka maleleft behind. God bless.